of Romans, chapter 12, verse 21. Okay, amen? So, sabay-sabay na po natin basahin. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen? Praise the word of God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Abba Father. Maraming salamat, O Diyos. At muli sa gift of life, Panginoon, na naroon yung kalakasan, O Diyos, na pumarito sa iyong iglesia, Panginoon, na makapanayam ka namin ulit. At Panginoon, kung ano po yung i-reveal mo sa pamagitan ko, Diyos, nawa ay lahat ay makuha, Panginoon, na iyo pong may buhos. At nawa ay makapag-deliver ng magandang provision sa bawat isa, Panginoon. Kung meron mang mga kapatiran nangihingi ng healing and deliverance in the name of Jesus by this word, Panginoon, by your word, ay makapagaling, Panginoon. At alam namin na sa ganito pamaraan, O Diyos, na makuha namin yung atensyon na gusto mo, na narapat para sa iyo, na nakakalugod, Panginoon. At I pray, Panginoon, na hindi yung kahinaan ko, Diyos, ang makikita, kundi ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, ikaw ang mag-deliver ng salita nito, Panginoon. At ako lamang ang iyong instrumento. At i-bless mo po ang aking panalita, Panginoon. At lahat po ay maintindihan ng bawat isa, lalo na sa online, Panginoon. Pinapanalangin ko, Diyos, na walang makadisturbo na gawang kaaway. In the name of Jesus, nire-review ko po, Panginoon. I cast out in the name of Jesus. Ano po mga disturbance, Panginoon. At lahat ng mga tinig ng maririnig sa labas o anumang lalabas, Panginoon, ay nawa itong pagpapala na para sa lahat. At una nila na malaman at marinig yung mga salita na nakaka-bless sa kanilang buhay, sa bawat isa, Panginoon. At nawa ay madala mo kami, Panginoon, kung anong pong yung pinapahiwati ko, Diyos. At pinapalangin ko na madala namin na victorious at makuha namin yung gusto mong ihangad sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy ka na dakilain at tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. So tayo na po yung magsiupo. So maraming salamat sa bawat isa. Amen. So at pag ako yung binigyan, no, ng privilege natin, Panginoon, no, at yung mga leaders, no, dapat talaga, no, maligalig tayo. Amen. Kasi bakit? Dapat pag tayo Kristiyano, no, hindi dapat tayo papakitaan ng panghihina. Amen. Hindi tayo dapat pangitaan ng malungkot sa ating pagmumuka. Amen. Dapat nandoon yung yung tinatawag na yung joyful na pagkatao. So, yun nga ang sinabi kanina, no, sa scripture, sa book of Romans, chapter 12, verse 21. Amen. So, pinaalala sa akin ni Lolo Paul. At sabi niya sa kanyang salita, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Dahil, bakit sinabi niyang overcome with good? Kasi bakit? God is good. Amen? Ang masama ay hindi nagtuturo ng ikakabuti. Bagkus ang ating Diyos ay pumarito upang tayo ituwid. Amen? So, huwag kayong papatalo sa mga masasama. At dapat, kundi talunin ninyo ang mga masama at sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Dahil pag tayo ay nakatanggap na follower na ating Panginoon Jesucristo, kapatid, dinadala natin yung karakter ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin gaano ka-compassionate, gaano ka mahabagin ating Panginoong Jesucristo. Amen? Subalit, mayroong pagkakataon na nakakalimot tayo in a simple way. No? The way na magmahal tayo ng tao, magrespeto, amen? Hindi natin nadadaan, no, sa mga anumang bagay. Kundi kung yung natural natin na pagkatao, nadadala natin yun. Amen? So Jesus, Jesus revealing to us, me, na dapat as a Christian, mag-manifest sa atin kung ano yung gusto ng Panginoon at yung ikakalugod niya.
So, nagatan ko po, no? Overcome evil with good. Amen? Simple, no? Pag si Kuya Jeff yung magsasalita dito, no? Basic, no? Basic. Bagkos, no? May pero, no? Simple pero mahirap gagawin. Amen? Kaya mas simplihan ko pa, no? Bakit dapat manaig sa atin yung kabutihan, no? Kaysa sa paggawa ng masama. Bakit kaya? Because ito yung sinasabi, is a powerful statement about how Christians should be response in wrongdoing. Dapat meron tayo, no? Meron tayo na makadiscern na pag alam nating mali, amen? So, huwag na nating gawin, no? Paulit-ulit. No? Paulit-ulit. Bagkos ang ating Panginoon si Kristo ay hindi siya nanghihina, hindi siya nanlulupaypay, hindi siya nawala ng pag-asa, kakasabi sa atin. Amen? Pagre-remind. So, now, this is the meaning and potential that how we understand this scripture. Kasi bakit? Maging si Lolo Paul, amen? Gaano siya kabagsik dati? Isa sang leader, amen? Ng mga Israelite, mga Pariseo, amen? No, isa din siya sa nag-uusig. Pero bakit ginamit siya nating Panginoon? Because yung wisdom niya na natutunan niya, hindi naaayon. Ngayon, tinutuwid siya ng ating Diyos. Amen? So, kukunin ko agad. Wala nang intro-intro. Topic diretso. Amen? So, the topic, no? Unang-unang topic, do not be overcome by evil. No? That means that not allowing evil to dictate your actions and attitude. Lalo na pag meron ka ng Kristo. Amen? At ini-encourage ko po dun sa iba na pag sinabi, no? Pag sinabi mo na meron kang, no, na-discern, no? Nagsimba ka. Amen? That's the time that God is calling you. Bakit gusto na niya na mapatuwid yung buhay mo? Kasi alam niya na lagi kang nagpapadictate sa anumang mga kasamaan. At ayaw niyang mawalay ka sa Kanya. Ayaw niyang mawala ka sa Kanya. So, sabi nga, no, ni Lolo Solomon sa akin, no, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. No? Huwag mong isipin na napakamarunong mo. Kaya humiwalay ka. Di ba? Kasi lagi mo sinasabi, ay, nagsisimba yun sila, pero yung bunganga, di ba? Nagsisimba naman yun, pero di naman namabagay sa kanya. Di ba? It's not about na ano yung nakikita mo. But kung ano yung, no, napamamuhay mo. Kaya nga tayo nagsisimba kasi bakit tayo po ay, nagpapalinis. Nagtutuwid na ating mga mali. No, it's a warning against scabbing, to bitterness, no, resentment, or retaliation. No, yung ating mga dapat na isuko. Amen? Na dapat yung mga sama ng loob sa buhay mo. Amen? At yung mga paghihiganti, kaya pala, no? Amen? Kaya pala, pag ikaw ay nabibigatan na, amen? Kung meron ka mang kinikimkim dyan sa damdamin mo, amen? Kung meron ka mang sama ng loob, dahil tambak-tambak ng nalbahin mo, puro ka overtime sa trabaho, amen? Minsan, meron kang paghihiganti sa buhay mo, gusto mo na ma-actionan agad, di ba? Dapat, no? Maging wise tayo. Pag-isipan nating mabuti na kahit na marunong ka, kahit kasi Solomon nagsabi nito no? Na isang tanyag, matalino, amen? Na sa kanya na ang lahat, bagkus kinukuha niya pa rin yung wisdom nating Panginoon. Kasi bakit? Pag siya yung nagtuturo at naisip na pag-isip niya na merong mali. Bakit? Kasi
yung ginagawa niya ay para lamang sa kanyang pangsarili. Amen. Hindi na naayon sa ating Diyos. At winawarningan tayo bakit kung minsan pag tayo nag-a-advise, minsan may sama tayong loob. Kasi pag narinig ito, ay, siya pala yun. Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Di ba? Nag-uudyok ngayon yung kalaban sa'yo. At iniisipan ka na ngayon, iniijikan ka nga ng paghiganti sa isip mo. Amen? So, dapat ang taong marunong ay iniingatan ang kanyang sarili at umiwas sa gulo. Kaya paalala sa bawat isa. Amen? Na pag tayo, na para ma-overcome yung ating ma-overcome yung kasamaan, amen? At hindi tayo mapana kung saan mang bahagi nating pangatawan, amen? Dapat maingat po tayo. Lalo na pag tayo Kristiyano na, amen? Mas maingat tayo sa mga tao, nakakasalamuhan natin. Amen? Yun ang sabi nga sa Book of Proverbs ulit. Pag Book of Proverbs is full of wisdom. Kasi bakit? Ito yung mga sermon nating Lolo Solomon. Diba? Sinabi pa dyan, but a full rage and it's self-confident. Kung minsan nawawala tayo sa isip natin. Nagpadalos-dalos tayo sa ating ginagawa, kapahamakan. Kapahamakan ang hantungan natin. Amen? It's recognizing that responding to evil with more evil only continues a cycle of harm. Kaya, alagaan po natin. Ating panalita, ating ginagawa, action. Kasi bakit? Pag nag-respond tayo sa evil to evil, kapatid, yung pagpapagal mo, mawawalan po ng saysay. Amen? And don't pursue or justify to yourself even if you know the truth. Pag alam mo na yung tama at alam mo yung nakakabuti, huwag mo na i-pursue na may mali yung isang tao. Amen? So, kasi bakit? It's like you talk a person who don't have wisdom or foolish. Kumbaga, salubungan ka sa tao, na parang, mangmang or walang pag-iisip. Amen? Kasi ang concern nandito, ano po yung concern? Ang concern dito ng Diyos ay yung character natin. Amen? Ang concern niya. Kasi binibuild up yun kaysa happiness natin na mag-justify tayo para maging tama tayo sa sarili natin. Amen? O mapasabi lang na tayo ay tama. Amen? Kasi ikakahappy natin yun. But God revealed to you us to mold our character. Maging sa comfort din natin. Amen? Para lang maging komportable ka. Di ba? Meron kang sinasaktang ibang tao. Amen? So our Lord Jesus developing our character so that you can live the objective, yung layunin. Amen? Dapat yung layunin ng ating Panginoon, hindi yung layunin mo. Kasi bakit? Ayaw niyang magkakasala. Ikaw sa Kanya. Kaya dapat, ma-overcome po natin to. Amen? Kasi bakit? Para mapakitaan tayo sa ibang tao at pamarisan tayo. Nakakatakot naman, di ba? Na nakikita na ibang tao, nag-praise and worship tayo. Pag nandun tayo sa labas, di ba? Pag tao ba naman, maraming masasabi sa atin. And bagkus ipakita natin yung kabutihan at hindi yung kasamaan. Ito yung sinasabi. Continue natin. Amen? Second topic, but overcome evil with good. Dapat ito yung isa, o puntos talaga sa bawat Kristiyano na lahat, ano mang ma-receive natin, matanggap, ibalik natin ng ikakabuti. This is the active part of the verse.
Kasi ito yung pinakamaganda. Kasi, sabi ko nga kanina, ating Panginoon na hindi gagawa ng kasamaan sa kanyang nasasakupan. It calls for a proactive response of kindness, love, and forgiveness. Dapat proactive, yung maganap agad sa'yo. Bakit? Kasi pag pinatagal mo, madami nang isipin yung tao. Amen? So, we need to respond kindness, love, and forgiveness. Simple, pero mahirap tanggapin, di ba? Kahit minura ka na ng, sabihin mo, kaibigan mo, di ba? Pakitaan mo pa rin ng kabaitan, kindness. Pakamahalin mo pa, di ba? Bakit? Because we are image of Jesus Christ. Nung pumunta ating Panginoon sa Samaritan, amen? Nung pagkatapos niya na makasalamuha yung babaeng, no? Babae na nangangalon niya. Amen? Yung time na yon, amen? Yung lugar na yon, maraming, no? Ayaw sa mga Jews. Amen? Sa mga Israelita. Kasi masyadong mamataas yung lugar na yon. Amen? Bagkus sinabi nating Panginoon, hayaan mo lang. Huwag mong, no? Huwag mong balikan ng masama. Kaya ang resulta nito, no? There's a love, amen, towards those who wrong us. Kaya bilang Kristiyano, amen, makikita talaga na nagbabago ka to your character. Hindi sa panalita mo. Amen? So, moreover, equipping to be trained and shaping you for the great result. Kaya yung pangbubuli sa'yo, amen? Kaya yung ginagawan ka ng masama, hayaan mo lang. Kasi hindi mag-high value yung isang ginto pag hindi kinrush o ni-refine, di ba? So, the way na binubuli ka, kasi normal talaga yon in a world of this darkness, di ba? Pinupukpok ka, no? Pinahasa ka. It's a part of training. It's a part of equipping as a Christian. Kasi bakit? You are a high value to our God. Amen? And like Paul said, no? In the book of Romans, chapter 12, verse 17 to 20, repay no one evil for evil. So, huwag mong gantihan yung masama ang gumagawa sa iyo ng masama. Doon pa lamang, di ba? Ang bigat na. Huwag mong gantihan ng masama. Kaya nga, naalala ko yung dati ako ang hirap. Si bakit? Yung tipong merong masabing masama sa'yo na wala namang ginawa. Wala ka namang ginawa, di ba? So, pinaalala sa atin, Lolo Paul, no? Na huwag mong igantiyan. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng Diyos sa lahat, no? Have regards for good things in the sight of all men. Dapat mabuti pa rin, no? Kahit sabihin natin wala nakakita sa'yo, kayo lang dalawa, gawan mo pa rin ang mabuti. Kasi bakit? Kawangis pa rin ng Diyos yan Amen? Meron nga nagsabi sa akin ikaw kasi yan Iba ako No, wrong pa rin. Bakit? Kristiyano kay, anak ka ng Diyos Amen? Dapat nanalalay tayo yung pagkamabuti. Kaya nga, we need to overcome the evil with the good. Because God is good. Hindi gumagawa ng masama ating Diyos. Pagpatuloy natin sa 18. If it is possible, as much as depend on you, live peaceably with all men.
Dapat mamuhay tayo, no? Hangga't maaari mamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Dahil pinapakita natin kung ano yung pinapakita ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa mundo. Mawawalan yung saysay ng pagiging Kristiyano natin pag hindi natin pinapakita kung ano yung Kristo sa buhay natin. It's about breaking the cycle of evil by introducing a force of good. Dapat wag tayo magtulak na ikakasama ng tao, bagkus itulak natin sa mabuti. Amen? Kasi sa pagpatuloy natin sa buhay, amen? Sa ating buhay, talagang yung buhay Kristiyano mas mahirap pala eh. Hindi ka nakahiga sa sinasabi na bed of roses. Amen? Kaya patuloy lang tayo, mamuhay ng ikakabuti. Yun talaga, pinapaywatig talaga, parang sa akin to Pinapaywatig na talagang, kung ano mo yung bato sa'yo, huwag mong batuhin ng bato. Batuhin mo ng tinapay. No? Dapat may palaman pa nga di ba? Oo. Kaya, nabibless ako ngayon. Ngayon ko na-realize, sa nanonood, dapat ma-realize natin na pag for good, kung ikakabuti sa'yo, lalo na pag word of God, tanggapin mo. Hindi yung magja-justify ka pa na iba kasi ako, pre. Hindi ako ikaw Wala namang pagkakaiba Di ba? So now, continue natin sa 19. Amen? Continue natin sa 19. Beloved, do not avenge yourself. Yun na nga. No? But rather give place to wrath. For it's written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Yun naman pala So, control yourself. Amen? Kung merong rules and regulation yung pangtao, meron din sa Diyos. Kaya, control yourself. Dapat, huwag tayong magiganti agad. Oo, talagang huwag magiganti. Amen? Ipaubaya natin sa ating Diyos. Kasi naniniwala tayo sa Diyos. Walang iba ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Kasi siya yung nagsabi, na ako ang magiganti. Ako ang magpaparusa. Sabi ng Diyos yan. Amen? Huwag ka dapat, masyadong, mapagmalaki sa iyong sarili. Amen? Kasi bakit? Mawawalan ng saysay yung buhay mo pag napariwara yan. Di ba? So this verse emphasizes not repaying evil for evil. Binalik ulit. Huwag nating gantihan ng yung masama ang masama. Amen? So dapat, providing for the needs of others. I-provide natin kung ano yung gusto, ano yung makakayanan ng natin. Para mapakitaan pa nila ng kabutihan. If possible, living peace with everyone. Posible. Kahit sabihin natin siniraan ka, kapatid, humble. Bakit? Alam natin, the Lord will repay that. Instead, act politely as God manifests from you. Dapat magalang pa rin tayo. Kasi, hindi naman sila yung kalaban natin Ano yung ating kalaban nila? Yung espiritu nila. Yung espiritu na nalalaytay sa kanila. Kasi, kaya as a Christian, amen? So, wag po natin, na bigyan ng galit o bigyan ng masama ang isang tao. Mas bigyan natin, yung pansin yung espiritu na nananahan sa kanila. Kasi bakit? Di nila alam yung ginagawa nila Tayo yung nakakaalam. Amen? Tayo yung nakakaalam kung ano yung ikakabuti. So this is show a promise that we are to live a justice to God.
Ipaubayan natin sa ating Diyos. Amen? Ipaubayan natin yan. Merong panahon para sa kanila. Merong panahon sa mga tao na binibigyan tayo ng masama. Amen? Yung binubuli. Amen? Yung binibigyan tayo ng mga some issue. Amen? Na wala namang ebidensya. Yung issue na hindi naman yung pinaparatang na wala sa buhay mo. Amen? At hayaan natin sila mag-judge bagkus i-judge natin ating sarili. Kasi pag nagja-judge tayo ng tao, doon mapakitaan na meron tayong kamalian. Amen? Kasi nag-judge tayo eh. Dapat na-convince natin ating sarili na mas i-judge natin ating sarili kung tama ba yung ginagawa natin. At doon mag-manifest kung ikakabuti sa tao. Amen? So, sabi nga sa 20, therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. So, palala sa atin ating Panginoon. Kung meron man tayong kaaway na gusto nung inumin, painumin natin. Di ba? Kung gusto niya ng pagkain, bigyan natin ng pagkain. Oh, ilibre mo. Mag-usap kayo ng masinsinan, di ba? Kasi bakit? Dahil kapag ito ang ginawa mo, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Amen? Pinapakita mo yung kabutihan. At hindi lang yung kabutihan ang pinapakita mo yung buhay Kristiyano na nananalatay ang Kristo sa iyo. Yun dapat, na kahit sinasabihan tayo o ginagawan tayo ng chismis, sabihan mo lang, para sa Lord yung ginagawa ko at hindi dun sa tao na nakakasalamuha ko. Amen? Kaya dun sila mapapahiya. So this is how we Christian living and sacrifice to God. Kailangan may sakripisyo talaga, no? Amen? Kuntintiis lang, kapatid, no? Kasi kahit sabihin natin talagang no, masakit na, di ba? Talagang tiisin, sakripisyo tayo. Kasi meron ding pagkakataon na merong ipapalit ang Diyos. You must be the one who give a light and salt to this darkness world. Amen? Light and salt. Dapat ikaw yung nagniningning sa lugarin na yon. Kahit na anumang sabihin nila, nalalaman yan na ating Diyos. Kahit nga yung iba, di ba? Kahit anong sip-sip sa amo, pag yung amo nakitaan ka ng mabuti, hindi yan makikinig. Tama ba? Amen? Kasi bakit? Kahit anong salita niyan, di ba? Pag alam ng amo, pag alam nating Diyos, kahit hindi ka pa magsasalita, papanigan ka na nating Diyos. Amen? So, you must be a good steward of this world. Amen? Kasi lahat lang tayo, amen, tagapangalaga dito. At hindi ka tagapagmana, kapatid. Kaya wag mo isiksik yung sarili mo para lang tumaas yung ranggo mo. Amen? Bring Jesus to your life and to others. Wag mo sarilihin. Amen? I-spread mo ang kanyang salita. Amen? Kaya nga, tayo steward di ba? Kung ikaw yung nakakaintindi, ikaw yung magpapaintindi sa kanya. Para hindi ka na balikan ng masamang loob sa kanya. Amen? Para makarealize din siya and testify the goodness of Jesus Christ and spread the good news as Jesus said to you. Testify mo kung gaano kabuti ang ating Panginoon at i-testify mo paano ka pinabuti. Amen? At spread mo yung good news. Kasi nung pumarito ating Panginoong Jesucristo, hindi naman siya nang-spread ng kakasama sa atin eh. In-spread niya yung ikakabuti sa mundo.
Kaya nga nagsakripisyo siya eh. Amen? Kaya we need to overcome evil by doing good. Amen? So dapat, no? Dapat nananalaytay tayo sa atin yung pagkamabuti. Kasi isa principle sa atin, sabihin kong sa akin na lang po. Amen? No? Yun po yung prinsipyo ko eh. Ayaw ko nang magsalita. Iiyak ko na lang, kahit na sabihin na anong bully. Di ba? Kahit anong sabihin na posible di ba? Sabihin lang, posible naman, Coach Chip. Sa akin, posible. Sa iyo, hindi posible. Posible yan, bro. Sister, pag meron kang Kristo sa buhay mo. Amen? Be humble yourself kasi yun naman sinabi. Di ba? Hindi naman sinabi natin, Panginoon, follow your heart. Hindi. Bakit? Pag pinalo mo yung puso mo, malilinlang ka. Jesus said to Peter, follow me. Anong ginawa ni Peter? Nag-follow siya agad. So, Jesus said to him, I make you a fishers of men. Ngayon, Peter was the leader of his disciple. Siya yung isa sa mga unang pinili na mag-leaders. Amen? So, the application. Amen. So, simple lang. Simple lang ulit. Love those who not love and pray for those who need. Ang bigat ulit ko, Jim. Mahalin mo yung hindi nagmamahal at ipanalangin mo pa yung nangangailangan? Grabe naman. Dapat lang. Sa'yo, walang posible. Pag meron kang Diyos, posible yan, kapatid. Kahit minasama ka, kahit sabihin natin, 10 years, 20 years yung pagsasama bilang magkaibigan, sa isang issue lang, nawala yung pagmamahal, dapat patuloy pa rin yun. Kahit sabihin natin, wala na siya pagmamahal sa'yo, pakamahalin mo pa rin yun. Amen? At ipanalangin mo. Kasi sabi sa book of Matthew, amen? Jesus Christ said, but I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Ang bigat ulit. But Jesus said, kaya we need to follow what He say. Kasi bakit? Alam natin na yun ang ikakabuti. Amen? Love your enemies. Nako. Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you and persecute you. No? Na ginagawan ka ng masama. Yung maraming paratang sa'yo, ipanalangin mo lang yan. Amen? You must be vigilant also. No? Dapat maingat at mapagbantay para, amen, hindi may balik sa atin. You must be always equipped. As a Christian, equip ka lagi. Control your emotion. Control your action. Kasi hindi talaga natin matatansya kasi sabi nga, tao lang tayo. We have a nature. Amen? Dapat hindi manalalay tayo yun. No? And have a understanding mind and self-control. Dapat lagi mong isipin, intindihin ko na lang siya. Para wala ng gulo, hindi na lumaki yung gulo, hindi na tumaas yung gulo. Amen? Kahit sabihin natin may pagkakamali, huwag din natin i-action. Kung minsan, may nahon tayo na mag-advise. Kasi sabi nga kayo na, be vigilant. Bantayan mo yung sinasabi at ginagawa mo. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you. Sabi nga ng ating Panginoon, ipanalangin mo ang umuusig sa iyo. Amen? Ganun po dapat ang ating i-build up na character. Kasi hindi natin nakitaan ng ating Panginoon o maging sa pagbabasa na nanuntok ating Panginoon, nagmura ating Panginoon,
Oo, nagalit siya. Bagkus, ginawa lang niya yon, yung bagay na ikakasama ng tao. Pero hindi siya, no? Hindi siya nagbigay ng masama na panalita at action. Meron siyang mga, kung babasahin po natin, no, sa Book of Matthew, amen, sa Book of Matthew, kung di ako nagkakamali, nung pumunta siya sa kanyang binibuild na simbahan ng Diyos, ng kanyang ama, amen, maraming mga tao na yung binigyan ng karumihan, wala ng paggalang, kaya winasak niya yung mga bagay na naroon. Amen? So, mas intindihin natin yung mga tao at bigyan natin ng leksyon kung minsan. Leksyon, no? Yung according to the word of God. Na mas malawak tayo kasi this is the core. No? This is a core teaching of Jesus to reinforce the idea of loving to those who harm us. Amen? Lalo na yung mga nanakit sa atin. Kasi dapat magsisentro ito eh. At dapat ito pa yung nagpapatibay na meron tayong pagmamahal sa kapwa natin kaaway. Kapwa kaaway, di ba? Hindi lang talaga mag-isa na kaaway. So dapat yung pakipagkapwa natin, no? Dapat hindi na kaaway. Amen? So dapat minamahal. Pangalawa, no? I-apply natin. Do it for the glory of the Lord. Lahat ng ating ginagawa ay yung nakaka-glorify, nakakapag-please, nakakagalak, nakakapag-antig puso ng ating Diyos. Amen? Kasi pag hindi mo ginawa to, kapatid, bahala ka. Di ba? Yung mga pinapanalangin mo, yung dinidesire sa puso mo, bibigyan niya ng balakid. Amen? Kasi sabi niya sa 1 Peter 3:9, not returning evil for evil or revealing for revealing, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Hindi mo nabigyan ng kasamaan yung nagbigay sa inyo masama, bagkos bigyan mo ng pagpapala. Kasi alam mo, ikaw yung isa sa ikaw yung isa sa pagpapala na binigyan ng ating Panginoon. Dapat, no? Huwag na natin gantihan pa. Amen? Yung masama. Bagkos ating pong, no, ilugar. No? Ating pong ilugar yung paghihiganti. Kung meron mang batas yung pangtao, ilagay natin sa batas. Amen? May batas pantao po eh. Diba? Dumulog tayo sa mga katastasan na nagbibigay ng maganda at balansin na paghuhukom. Pagpapadyos naman, no? Ipagpanalangin natin. Amen? Kasi sabi nga natin, Panginoon, kanina, the vengeance is mine. Amen? So, wag natin, no? Wag natin na bigyan pa, no? O karagdagan yung masama na ikakasama pa, no? Ang dapat natin gawin, no, ay manalangin tayo ng time na kaawaan sila ng Diyos. Amen? At dahil na pinili tayo nating Diyos, amen, gawin mo yung nararapat at ikakabuti sa bawat isa. Napakasimple, di ba? Kaya hindi po imposible na magagawa mo rin yung nagagawa ko, nagagawa ng ibang kapatiran, o nagagawa ng mayroong Kristo sa buhay nila. Dapat, this also reinforce, no? Dapat palakasin, no? Maging babaw ng idea na we need to bless those do evil to you. Ha? Pagpapalain natin yung gumagawa ng masama sa atin. Oo, kapatid. Sa ayaw at hindi natin, bigyan natin ng pagpapala sila. Kasi bakit? Kaya nga may inggit eh.
Para hindi na yan sila mainggit, bigyan mo ng pagpapala. Para hindi na nila gagawin sa iba. Amen? Kasi bakit? Yung ikaw, yung nakaramdam ng, tawag nito, yung ikaw nakaramdam ng iniinggitan ka, anong mafe-feel mo? Hindi ka magiging masaya, kapatid. Kasi bakit? Kristiyano ka eh. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging joyful rin. Bakit? Kasi nakikita mo yung kapatiran mong naghihinagpis. Nakikita mo naghihirap. Kaya ibigay mo din yung blessing. Share your blessing din, kapatid. Amen? Share your blessing. Hindi puro lagi sa sarili mo. Kasi bakit? Pag lagi ka sa sarili mo at hindi mo in-spread yan, walang tutulong sa'yo. Mas lalo kang bibigyan ng trials nating Panginoon. Bakit? Para ma-realize mo yung dapat mong baguhin sa karakter mo. Amen? So, if you have this, you are called to be blessed. Even others, in short, you are blessed. Dadagdagan pa yung pagpapala. So, in conclusion, balik natin. No? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Napakasimple. Kung ano yung ikakabuti at para sa Diyos at nararapat para sa Diyos, gawin po natin. Amen? Gawin po natin. No? We need to approach this to dealing with evil. It's a challenge to us, no? Ito man yung natural inclination, yung hilig, no? Dapat wag na tayong gumanti. Instead, call us to higher standard of love and forgiveness. Dapat ito yung standard natin. Hindi yung standard mo na tall, dark, and handsome. Pretty, beautiful, Coca-Cola body. Mabait, kindness. Hindi po. Dapat yung love and kindness unang-una sa buhay mo. Amen? Na kahit sabihin natin, hindi makikita yung pagiging Kristo sa pagmumukha mo, at least sa buhay mo. Amen? Dapat nakikita yun. Amen? Powerful, no? It's a powerful conclusion that Paul discourse in Christian living. So ito yung panayam na ating Lolo Paul. Pinapaalala niya kasi bakit isa siya sa binago nating Panginoon. Unang-una, victory through good. Merong victory sa maging mabuti. Katagumpayan. Amen? Meron bang matagumpay sa pagiging masama? Wala eh. Amen? By choosing, By choosing victory over evil is not achieved through retaliation or yielding to negative impulse. Instead, it comes through actively choosing good. Kaya, pinili mo yung ikakabuti. Bakit? Kasi gusto mong pagyamanin. Amen? Gusto mong matagumpayan ay yung buhay Kristiyano. Pangalawa, breaking the cycle of evil by choosing good. Yun ulit. Piliin mo yung ikakabuti. We disrupt this cycle of and offers a path to reconciliation and healing. Dapat di tayo maguluhan sa buhay natin. Dapat i-reconcile natin, ipagkasundo natin ating sarili at bibigay tayo ng paggaling. Amen. Hindi lamang na may sakit siya, kundi yung paggaling sa kanyang spiritual. Kasi puro nakasamaan. Maging sa sarili mo, pagalingin mo naman yung sarili mo. Amen? Kasi bakit? Doon po mapuputol yung cycle ng evil by choosing good. Pangatlo, strength in goodness. Amen? Overcome evil with good is not a sign of weakness. Bagkus, lagi po nating gagawin. Amen?
lagi po natin i-acquire ating sarili na meron tayong compassion. Meron tayong compassion na pinapalagaan. We need to transformative power na dapat meron tayong potensyal na mag-transform not ourselves only but to others. Sinabing transformative, nagbibigay ka ng info, idea sa iba. Amen? Para mabigyan din sila ng paggabay. And lastly, we need to challenge in our human nature. I-challenge natin ating sarili kung totoo kang follow. Totoo kang na mayroong Kristo. Amen? Totoo ka bang Kristiyano? Challenge yourself. Yun nga. Yung hindi imposible sa iba, naging posible sa iyo. That's the time na mayroong pagbabago. Bakit? Binigay mo ng challenges. Hindi na lamang comfort zone. Amen? So, demonstrating that love and compassion can triumph over even the darkness forces. Na kahit sabihin natin gulong-gulo na buhay mo, bagkus na tagumpayan mo pa rin. Bakit? Meron kang Kristo eh. Meron kang ginawang mabuti. Amen? So, overcoming evil. So, ito yung sinabi. No? Overcoming evil with good is not easy. Oo. Hindi po. Napakahirap po na mag-overcome tayo ng ikakabuti. But it is powerful. Why? Why? It can break a cycle of violence, heal wounds, and even transform enemies into friends. Yun naman pala eh. Sa kakagawa mo ng mabuti, amen, nakapag-transform ka na yun ngayon ng kaaway mo to friends. Ayaw mo yun, kapatid? Palakpakan na natin ating Diyos na buhay. Amen? Dahil sa kanyang mga salita na ikakabuti, meron ka na ngayong mga friends. Amen? Nakakabenepisyo pala to sa patuloy mong paggawa ng mabuti. At mapuputol mo yung violenteng pagkatao. At ang nakaganda nito, heal the wound, nakapaghilom ka ng sakit. Hindi sakit na literal na may sakit, kundi sakit sa pag-iisip ng masama, sakit sa mga paggawa ng masama. Amen? Kasi bakit? Kung lagi natin na sinasabuhay, kasi nga, yun lang sabi, you should walk the talk. Dapat talaga na makitaan tayo ng mabuti. Kasi bakit? Yun lamang yung pamana na hindi mananakaw ng iba o kahit sino. At ang nakaganda nito, nagre-resulta pa ng friends ulit sa buhay mo. Makapagbigay ng katagumpayan sa buhay mo. Kaligayahan na hindi mo inaasahan. Di ba? So, patuloy lang po sa paggawa ng mabuti. Kaya sabihin natin, hindi natin masabi na ikakabuti sa atin. Pagkus, ikakabuti pa rin yung iniisip natin. Amen? So, we need to do this principle be rooted to our character because this is the character of God. Amen? So, tayo po magsitayo. Amen? So, tayo po manalangin. Amen? So, by choosing to respond evil with good, we need to demonstrate and transformative power of the gospel and become instrument of God's peace in a broken world. Amen? So, hallelujah. Glory to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name. Abba Father, maraming salamat o Diyos at muli sa mga salita mo, Panginoon, na iyo pong binaba sa mamagitan ko, Diyos. Nawa, pinapanalangin ko, Panginoon, na naintindihan po ng lahat. At ikaw na po, Diyos, na magpaintindi sa kanila. At turuan mo din sila, Panginoon,
na mangusap sa iyo, O Diyos, upang mas maintindihan nila yung pagiging Kristiyano to a good steward, Panginoon, sa paggawa ng mabuti at sa ikakabuti ng iba. Pinapanalangin ko, Panginoon, na hindi lamang ito sa aming pandinig, kundi ito ay tutubo sa aming puso at buhay, Panginoon. Mag-spread ito, Diyos, sa aming pamilya, hindi lamang sa aming pangsarili, bagkus ito ay mag-spread din, Panginoon, sa ibang tao. Tulungan niyo po kami na palakasin pa aming kalooban na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Meron man kami kakulangan, Panginoon, bagkus alam namin sa aming pagkukulang, sa aming kahinaan, doon kami lumalakas dahil meron kami Kristo. Meron kami Diyos na siyang naggagabay, na nag-aayos sa aming buhay. Pinapanalangin ko na nawa kung ano man yung nakikita sa buhay ko, Panginoon, sa buhay naming pastor, sa buhay ng merong Kristo, ay meron ding dapat na pagpapala. Pinapanalangin ko, Panginoon, na hindi lamang ito hantong sa dito, O Diyos, maging sa aming pagkatapos ng gawain ito, Panginoon, at sa pang-araw namin ginagawa, nawa amin po itong mapatuloy, Panginoon, at makahayo pa kami, O Diyos, at hindi lamang makahayo, Diyos, dapat mas lalo kami na mag-aalab sa iyong presensya, O Diyos. Patuloy mo kami na gabayan, na hindi mawalan ng kalakasan, Panginoon. Hindi kami mawalan ng pag-asa, at hindi lamang ahantong sa wala ang lahat. Maraming salamat sa patnubay at gabay mo, Panginoon. At maraming salamat sa mga tao na yung ginamit, Panginoon, na mapabago din ang aming sarili. Dahil hindi kami mababago kung walang ibang tao, Panginoon, kung wala kang tao na ginamit. Maraming salamat to those people, Panginoon, na we enlighten sa aming buhay Kristiyano. Maraming salamat, patuloy ka purihin, dakilain sa mamagitan ng aming Diyos na si Jesucristo, at sa banal na Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos ay masabi ng Amen at Amen.